6. Mga munting kaibigan. 7. 8. Mga cute kong munting kaibigan. Magkahawak kamay tayo. Naglalaglagan ng mga snowball. Ginoong Morton, paumanhin kung hindi kita nasalubong. Bakit kaya si Ginoong Morton, pinakamayaman dito sa syudad, naghanap pa ng oras para bumisita sa ospital ko para sa may mga problema sa pag-iisip? Medyo kakaiba. Talaga siya? Sipo? Pakilayo lang po. Aurora, pasensya na. Nahuli ako. Uuwi ka ba kasama ko? Sabi ni Mommy, bawal daw akong maglaro sa hindi ko kilala. 3 taon nang nakalipas. Noong dinala siya rito, 3 taong gulang pa lang ang utak niya. Hindi naman namin siya pinabayaan o sinaktan. Kung sino man ang manakit sa kanya, siguradong mamalasik. Aurora, tingnan mo ako. 3 taon na ang nakalipas. Noong nasa panganib ako, bigla kang lumitaw at iniligtas mo ako. Sinabi ko sa iyo na babayaran ko yon. Naalala mo pa ba? Ayos lang, Aurora. 3 taon na kitang hinahanap, hindi ko inakala, mapupunta kang ganito. Aurora, nandito na ako para sa'yo. Dito mo ako. Gusto mo si Aurora? Sasama na ako pa uwi sa'yo. Huwag kang mag-alala, Aurora. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang hustisyang dapat sa iyo. Tara na. Opo, sir. Aurora, maligayang pagdating sa bahay. Magandang araw po, Miss Mercer. Aurora, tingnan mo ito. May gusto ka ba dito? Simula ngayon, hindi ka na mawawala ng mga laruan at regalo. Samahan niyo si Miss Mercer at papreskuhin muna siya. Simula ngayon, respeto rin ang ibigay niyo sa kanya tulad ng sa akin. Opo, sir. Miss Mercer, dito po tayo. Silang. Oh, ito na. Tito, gusto kita. Sir Martin, handa na po ang lahat. Aurora, tara na. Pupunta tayo sa engagement party ng asawa mo. Tito, aalis tayo. Talagang umangat na sa buhay ang pamilya Prescott ngayon at nakipag-alyansa pa sila sa pamilya Foster. Ibang klase talaga ang karangyaan nila ngayon. Maligayang pagdating po, sir. Aurora, naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo sa kotse? Mamaya, bibigyan kita ng papel at panulat. Gusto kong isulat mo ang pangalan mo. Kaya mo bang gawin yon? Maganda ang pangalan ko. Gusto kong isulat ito. Magaling na bata. Tito, mabait ka. Matamis ang candy. Kumain ka rin. Tikman mo. Ginoong Prescott, handa ka bang tanggapin si Binibining Foster bilang iyong kasintahan at mahalin at maging tapat sa kanya
Habang buhay? Oo, handa ako. Binibining Foster. Handa ka bang tanggapin si Ginoong Prescott bilang iyong kasintahan at mahalin at maging tapat sa kanya? Habang buhay? Oo, handa ako. Tumutudol ako. Sino tong lalaking to? Bakit parang ang lakas ng dating niya? Ewan ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Pero, di ba yung sumusunod sa kanya? Yung baliw na ex-wife na tinapon ng pamilya Prescott. Malaking okasyon ngayon para kay Ginoong Prescott at kay Miss Foster. Bakit nandito siya? Para guluhin ang araw. Nagaantay lang siya na sipaing palabas eh. Nakakainis tong tanga na to. Paano naging ka-level niya ang isang taong may ganitong lakas ng presensya? Aba, sino nga ba to? Siya yung ex-wife ni Adam, si Aurora Mercer. Anong balita? Pati ba tanga? Pwede na sa mga ganitong event ngayon, tapos may kasama kang ganito. Lalaking pilay. Aurora, anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na sa mental hospital. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Ganito ba talaga ang ugali ng pamilya Prescott? Pinalalayas ang asawa niyo sa harap ng napakaraming bisita? Asawa? Naku naman. Hindi karapat-dapat ang tanga sa titulong yan. Narinig mo yon, tanga? Wala ka namang pinagkaiba. Sa basurang tinatapon lang. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang hawakan siya? Haplos lang naman eh. Ang OA mo naman, tunay kang baliw. Sobrang sakit ng ulo ko. Aurora, ayos ka lang ba? Naalala ko na lahat. Ako si Aurora Mercer, ang tagapagmana ng pamilyang Mercer. Adam Prescott, Melanie Foster, ang mag-asawang manloloko, na naging dahilan ba't naging wala ako sa sarili 3 taon na ang nakalipas. Minamaliit mo ang mga tanga? Sige, ipapakita ko sa'yo kung paano ka sirain ng isang tanga. Siya na nga. Ang tanga mo talaga. Ang galing mo umarte, ano? Tanga. Ano ibig sabihin ng tanga? Excuse me, miss. Paano ba magkunwaring tanga? Ang tanga ba? Kagaya mo? Ay, lumayo ka nga. Ang kapal pa rin ang mukha mong saktan siya. Alam mo ba kung sino siya? Kebs, hindi ko napapatulan ng isang tulad mong tanga. Kahit na malamang hindi mo naman gets yung sinasabi ko, sasabihin ko pa rin. Simula ngayon, ako na ang magiging asawa ni Adam, ang ginang ng pamilya Prescott. Ikaw naman, dito ka na lang, at mabubulok sa mental hospital. Ayos ka lang ba? Hayop ka. Mamatay ka na sana. Para saan pa? Tanga ka talaga. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Mercer. Naulila ako nung bata pa ako at inalagaan ng aking maestro. Nagtagal ako sa bundok para magpakalalim. Hindi ko inakala pagbalik ko sa pamilya, bigla na lang ako naging parang tanga. Nilaglag ako ng peke at napilitan akong pakasalan ang hayop na si Adam. Ayos ka lang? Miss Foster, dahil hobby mo, magsabi sa iba na mamatay, gusto mo ikaw mauna? Itong tito ko na parang biglang sumulpot lang. Mukhang totoo namang. Mabait sa akin. Tito? Nak na menopause ba? Siya? Ang sungit niya. Natakot ako. Huwag ka matakot, Aurora. Aalagaan kita simula ngayon. Ikaw lang ang pwedeng manakit sa iba. Walang ibang magkakalakas ng loob na galawin ka. Gusto kita, Tito. Tito, ikaw ang pinakamabait sa akin. Yes. Ang tamis mo talaga, lalo na. Lalong tumamis ang pananalita mo dahil sa candy. Adam, Melanie, dahil minamaliit niyo ako at akala niyo tanga lang ako, ipapakita ko sa inyo kung paano kayong pababagsakin ng ganitong tanga. Wala ka namang halaga.
Isang inutil ka lang. Nagpapaka-boss dito. Akala mo talaga, kakaiba ka. Ang kapal ng mukha mo. Si Master Morton, hindi mo pwedeng bastusin. Hindi mo siya kayang hamakin. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magwala dito sa teritoryo ng pamilya Prescott? Sa pilitang pag-angkin, walang hiya. Aba, talagang walang modo ang pamilya Prescott. Dahil ikaw ang unang nandaya, dapat wala kang makuha. Isa lang siyang ulila na naging palamunin ng pamilya Prescott. 3 taon na siyang umaasa. Wala siyang naitulong. Dapat siya ang walang makuha. Sinong nagsabi na wala akong nagawa? Kung hindi ako naasiwa sa paninirahan dito, at binago ko ang feng shui ng pamilya Prescott, paano nga ba naging maayos ang negosyo ng pamilya Prescott nitong mga nakaraang taon? Eh bakit ka naman nagpakasal sa isang ulila? Ako. Bobo siya. Kung nasa kanya ang pera, sayang lang. Kung sa akin, magagamit ko ng maayos. Kung gusto mo, dumaan ka ng walang makukuha at mag-divorce, o gagamitin ko ang pagiging asawa mo para ibalik siya sa mental asylum. Isang noodle at isang bobo. Sino ang niloloko mo? Wala pa akong nakitang ganito ka walang hiya. Ako na ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Ay, yung pulseras ko. Bumagsak pareho. Yung pulang karpa at palaka. Ang saya. Ginoong Prescott, Miss Foster. Ang dami niyong ginawa na masasama. Tinamaan na rin kayo ng karma. Paano ba naman ako nadapa sa wala? Ang weird talaga nito. Adam, dapat alam mo, sa kapangyarihan ko, lahat ng paraan pwede kong gawin para mapapirma ka. Ngayon, magkakaroon ka ng diborsyo. Isa lang siyang tanga. Feeling niya talaga, ang galing-galing niya. Attorney Jones, gawan mo ako ng kasunduan sa diborsyo. Pag pumirma ka na, lumayas ka agad. Ni isang damo sa pamilya Prescott, wala kang madadala. Simula ngayon, wala ka nang mapapareha, aso ka na lang sa kalsada. Wala naman akong galit sa'yo. Pero ikaw pa mismo ang nagpadala ng isang tanga gaya ko sa mental hospital. Kung hindi dahil kay Charles, namatay na sana ako doon na walang nakakaalam. Kami na dumaan sa ganitong landas, hindi basta-basta. Nanakit ng karaniwang tao, pero di ko mapigilan. Lalo na't ikaw mismo ang humihiling ng kapahamakan. Adam, hindi pa niya alam na konti na lang magmamakaawa na siya para makakain. Nakakaawa talaga. Pwede naman siyang tumahimik lang sa mental hospital, pero siya pa ang sumira ng araw ng kasal natin. Wala naman siyang kwenta, walang silbi. Sakto lang na magutom siya sa kalye. Tama ang sabi ng matatanda. Ang basura, bagay sa basura, habang buhay na magkasama. Kung di ko ipapakita sa'yo, aakalain niyang pwede niyang lampasan ng batas. Tighter red carp, bakit ka naging kabit niya? Bakit ka namimili ng lalaki? Mula sa basura? Anong tawag mo sa akin? Tita Pulang Karpa. Tito, tingnan mo nga yung suot niya. Hindi ba mukha siyang pulang karpa? Oo nga, parang pulang karpa talaga siya. At saka, narinig ko pa, kapag may babaeng kapit kay asawa ng iba, ang tawag doon, kabit. Ano ibig sabihin ng kabit? Aurora, ang kabit, hindi yan maganda. Wag na wag kang gagaya sa kanya. Oo naman, Tumahimik ka nga. Ang tanga mo. Sapat nang tinawag mo akong tita. Tinawag mo pa akong kabit. Adam. Pasensya ka na at ikaw pa ang nakaranas ng ganun, baby doll. Dahil sira ulo siya, hindi ko napirmahan yung papeles ng diborsyo. Pero ngayon, dahil nandito na tito niya, paalisin ko na talaga siya sa pamilya Prescott ngayon din. tita, pakiusap. Huwag mo akong tawaging tita. Si Aid, Aba, Boss Morton, mukhang matalas magsalita si Miss Mercer. Pag may konting gabay at tiyaga, siguradong gagaling din siya. Siyempre naman. Matalino talaga si Aurora natin. Melanie, bakit ka pa nagpapaka-stress sa tanga? Pagtapos na ang kasunduan tungkol sa diborsyo, pwede mo nang ilabas galit mo, kahit kailan mo gusto. gusto mo ba akong pagbuntunan ng galit? Ayusin niyo muna sarili niyo bago ako tadyakan. Isipin niyo muna kung sino kayo. Lahat ng kasalanan niyo sa akin, paniningil ko lahat. kapag wala na kayong matirahan at nasa kalye na kayo, hintayin niyo makita kung paano ko kayo tatapusin. Ano pa hinihintay mo, tanga?
Dito ka na at lagdaan mo to ngayon din. Makinig kayong mabuti. Simula ngayon, kung may kahit sinong magtangkang saktan siya, o paiyakin man lang, pagsisisihan nila na ipinanganak pa sila sa mundo. Grabe. Kapag galit si Tito, astig pala siya. Nabasag na naman ang candy. Tito, ano yung pumirma? Masarap ba yon? Ayan kasi, ang sungit mo kasi. Turuan kitang magpakabait. Hindi masarap ang pirma. Pero kapag pumirma ka, malaya ka na, Aurora. Hindi mo ba nakita? Nahulog yung candy ni Aurora. Dalhan mo siya ng candy. Ibigay mo na sa kanya ang candy. Ngayon na. Kapag mabait ka at pumirma ka, ibibigay ko sa iyo lahat ng candy na gusto mo. Talaga? Oo naman. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi niya kayang tumanggi. Narinig mo na. Pumirma ka na. Ngayon na. Maging mabait ka, Aurora. Pirmahan mo lang ito. At ibibigay ko na agad ang candy. See ya? Tita Red Carp, ang ganda ng sapatos mo. Ang kinang-kinang. Gusto ko niyan. Pwede ko bang makuha yan? Oo naman. Kapag natapos ka na pumirma, ibibigay ko agad sa'yo yan. Oh, pati na rin yung makinang na ibon. Gusto ko rin yan. Ibibigay ko rin yan sa iyo. Pumirma ka na. Sige, pipirmahan ko na. Pero dalhin mo muna yan sa akin. Gusto ko munang sumama kay Tito. Ang tanga mo talaga. Bilisan mo na. Hindi mo ba narinig si Aurora? Gusto niyang sumama sa akin. Sige na. Ibibigay ko na sa kanya. Oh, bakit kayo nakaluhod lahat? Siguro trip lang nilang lumuhod para pumirma ka, Aurora. Ayos lang naman pala. Aurora, kailangan mo lang mag-doodle dyan kahit ano. Oh, so ang pumirma pala, parang naguguhit-guhit lang ng bilog. Tapos ko nang iguhit ang pagong. Anong ginagawa mo? Gago ka ba? Adam, kapag nagasgas man lang ang kamay niya, yung mga papeles na gusto mong pirmahan, hindi na pipirmahan. Yung balita tungkol kay Miss Foster na nabasag ang pamilya, siguro ako, magkakalat agad yan sa internet. Ay, sorry. Tia Red Carp, mukha kang walang kwenta sa suot mong yan. Limited edition 2. Ang kapal ng mukha mo, bata ka. Tito, ang sungit ni Tia Red Carp. Natatakot ako. Hindi ako pipirma. Hindi na ako magdodrawing ng pagong. Hindi ko na rin gusto ng candy. Ay, Pulang-pula na kayo, tito at tita. Ngayon, kayong lahat, parang basura na rin. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Aurora. Nandito ako. Yang dalawa, hindi kanila magagalaw. Kung hindi ko mapaligayahan tong tanga na to ngayon, siguradong hindi mapipirmahan tong mga papeles. ang gulo na ng lahat. Pag hindi siya pumirma, yung pamilya Foster siguradong katatawanan ng buong Strongville, pati buong bansa pa. Aurora, tama na ang iyak. Ano ba ang gusto mo para pumirma ka? Sabihin mo lang, gagawin ko. Oh, Tida. Kailangan niyo akong pakiusapan. Gaya ng napapanood sa TV, magmakaawa kayong pumirma ako. At amining mga gago kayo. Pag natuwa ako, hihinto na akong mag-drawing ng mga bilog. Grabe, itong tanga na to, napilit pa si Ginoong Prescott at si Miss Foster na aminin mismo na basura sila. Mukhang sira na talaga ulo niya. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Aurora? Magmakaawa ka. Miss Mercer, pakiusap, pirmahan mo na ang mga papel. Ano na naman yung dalawang basurang yon? Hindi ko marinig ng maayos. Pagkatapos mong pumirma, pabibilugin ko ang mundo mo sa impyerno. Aurora, ipaparamdam ko sa'yo na mas mabuti pang hindi ka na pinanganak. Miss Mercer, pakiusap, pirmahan mo na. Aminado kami, basura kami. Ang saya naman. O sige,
tutuparin ko ang usapan ko. Tapos na lahat ng pirmahan. Master Morton, tapos na po lahat ng papel. Aurora, sapat na ba ang kasiyahan mo? Oo naman, Aurora, yari ka na talaga. Tito. Parang aso magsalita ang taong to. Takot talaga ako sa mga aso, Tito. Dali, ipahuli mo na siya. Ano bang sinasabi mo dyan? Narinig ko na ang mga nangangagat na tao, asong ulol daw yon. Please, ipaaresto mo siya. Tama si Aurora. Dapat lang na ang mga asong ulol na katulad nito ay hinuhuli. Sobra ka na talaga. Oh, sino diyan? Buhayin agar ang panganak ko na. Puro tago lang sa likod ng lalaki at dalhin sa akin. Tito, tulungan mo ako. Kakagatin ako ng aso. Hindi nyo ba narinig? Hulihin nyo tong asong ulol. Charles Morton, totoo bang susunugin mo ang tulay mo sa mga Prescott? Dahil lang sa inutil na to, isa ka lang. Sasabihin ko na to huling beses. Akin si Aurora. Hindi mo siya pwedeng galawin. Tama yan. Kay Tito lang ako. Walang pwedeng humawak sa akin. Itong tito mo, isang baldado lang. Isang siraulo na nagtatago sa wheelchair. Talaga bang iniisip mong kaya niya? Huwag mong pag-usapan siya ng ganyan. Tito, suntukin mo siya. Suntukin mo siya. Oh, Boss Martin. Itong sampal na to, para sa pagiging manhid mo. Itong sampal na to para sa kawalan mo ng integridad. Charles Morton, subukan mong hawakan ulit ako. Bitawan mo ko ngayon din. Kung hindi, sa kakakampi mo sa inutil na tutiyak mapapahamak ka. Hindi ka palalampasin ng mga Prescott. Suntukin mo siya. Ay, teka lang. Aurora, bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi ka ba comfortable na nasa mga braso ko? Yung ganyang itsura at tono, bagay ba talaga? Sa mayamang among si Master Morton? Hindi ah. Tito, ikaw ang pinakagusto ko. Pero narinig ko na ang mabuting bata nakakatulong. Si Tito Wade, ang dami ng beses siyang sinuntok. Baka pagod na kamay niya. Sa susunod, ako na lang ang manampal sa kanya. Gusto ko rin maging mabait na babae. Oh. Kung itong sampal na ito, hindi ka magkapasa. Para ipakita sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng makakita ng bituin, mabulok sana ako sa impyerno kapag hindi ko ginawa. Tanga ka. Tito, ang sakit ng kamay ko. Simula ngayon, ganyan na lang si Wade Morton ang bahalang gumawa. Tinulungan ko lang naman. Karapat dapat ka sa sampal na yan. Aurora, ayos lang ba ang kamay mo? Masakit pa ba? Masakit pa rin. Tito, kailangan kong hipan mo to. Ayos lang, parang walang problema. Tanga. At pilay. Ngayon, pareho kayong sumasagasa sa akin. Hindi ko naman balak gawin ang kahit ano sa iyo ngayon. Pero ngayon, papatayin na kita. Tingnan natin kung ano meron ka para kitilin ang buhay ko. Uy, may tao ba dyan? Dali, dakpin niyo silang lahat at dalhin dito. Ayos, Charles. Sobra kitang minamaliit. Napaltan mo na pala ang mga tao ko mula Prescott family. At winalis mo silang lahat. Kaya pala, ganito ka kayabang ngayon. Magkano ka binayaran ni Charles? Magbabayad ako ng doble. Hindi. Triple pa. Kung sino man ang makakaalis sa kanila, pwedeng kunin ang pera ngayon na. Tito, parang sobrang yaman nitong loko. Huwag ka mag-alala. Hindi siya kasing yaman ko. Kung gusto mo, pwede kong ibigay lahat sa'yo, Wade. Oh? Ilipat lahat ng shares na nakapangalan sa akin. Kay Aurora, lahat-lahat. Talaga, Master Morton, seryoso ka ba? Gawin mo lang ang utos ko. Opo, sir. Ikaw na talaga ang the best, Tito. Ikaw talaga ang pinakapaborito ko, Tito. Kapag hinalikan mo pa ako, mas marami pang gantimpala. Totoo ba?
Tama na. Sobrang yabang mo na ha. Lintik na kapansanan mo. Sa dami ng tao dito ngayon, hindi ako naniniwala na ikaw at ang babaeng yan makakalabas ng buhay dito. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong galawin. Si Miss Mercer ng Harbor City? Yung makapangyarihang pamilyang La Mercer na pwedeng masindak. Ang buong negosyo sa isang kilos lang? Si Miss Mercer ba? Imposible. Hindi pwedeng may koneksyon siya sa babaeng to. Sino ba talaga kayo? Alam niyo ba kung kaninong teritoryo to? Ang lakas ng loob niyong sumugod dito. Miss Mercer, buti at nakita ka na rin namin. Pasensya ka na kung nagdusa ka. Magandang araw po, Miss Mercer. Si Aurora pala ay si Miss Mercer ng pamilya Mercer sa Harbor City. Paano nangyari yon? Nahanap na rin ako ng pamilya Mercer. Tito? Ako ba ang tinutukoy nila? Si Aurora ang hinahanap nila. Aurora, ikaw ba talaga si Miss Mercer? Ako ba talaga? Siyempre naman, ikaw ang iginagalang na Miss Mercer. Nandito si Miss Mercer mismo. Ipakita nyo na ang respeto nyo ngayon. Pagbati po, Miss Mercer. Sige, palabas lang pala talaga to. Ang galing ng pagkakasetup. Charles, di ko inakalang para sa isang uto-uto na ganito. Magpapakahirap ka pa. Dapat nga kayong mga kilalang tao sa Strongville pero naloloko lang kayo ng mga artista na to. Talaga bang naniniwala kayo na ang tanga na pinakasalan ko at palaging utusan ko ay siyang ang mataas na Miss Mercer galing sa pamilya Mercer? Nakakatawa talaga, parang biro ng taon to. Pero si Aurora nga daw. 3 taon na ang nakalipas. Nung pinakasalan ko siya, sinuri ko talaga ang lahat. Isa lang siyang ulila, na misteryoso ang pinagmulan. Siguradong hindi siya si Miss Mercer. At malas nyo na lang, ang magpanggap na pamilya Mercer ay talagang hinahanap ang gulo. Huwag nung isugal ang buhay nyo sa Strongville dahil lang sa pera ni Charles. Sa buong Strongville, sino ba ang hindi nakakaalam na si Aurora? Ay napakatanga? Kung siya ang tagapagmana ng Mercer Group, edi ako na ang reyna ng kalangitan. Kung lilipat pa kayo ng panig ngayon, hindi pa huli ang lahat. Tama. Kung matalino ka, lumuhod ka sa harap ko tapos kumahol ka na parang aso para matawa naman ako. E di sige, palalampasin kita ngayon. Pero kung hindi, noon, kaya kong paikutin ang ulo niya. Ngayon, kaya kitang gawing parang nawawala dito. Sa Strongville na walang bakas. Lumabas na lahat ng kabaliwan ko 3 taon na ang nakakaraan. Gawa niya pala yon. Adam, ang kapal ng mukha mo para gawing ganon. Si Miss Mercer, wisit kang bata ka. Ian, huwag ka munang magalit. Dahil sinabi niya na siya. Ang dahilan kung bakit naging loko ako. Oras ko naman ngayon. Tito, ayoko nang gumapang sa ilalim ng mga paa niya. Walang thrill. Gusto kong maramdaman niya. Kung anong pakiramdam maging tanga. Pwede ba? Sige, kahit anong gusto mo, Aurora. Charles, Aurora, wag niyo akong lalapitan. Hindi kayo papatawarin ng pamilya Prescott. Gaga ka. Dati, gusto ko lang itapon ang tulad mong walang kwenta. Pero ngayon, gusto ko pang gumapang ka. At lumuhod sa harap ko para humingi ng tawad. Baka doon, pag-isipan ko pang hayaang buo ang katawan mo. Asong kalya ka. Bakit nakatayo ka pa diyan? Ang asong matigas ang ulo, dapat nakahiga, sa sahig at kumakawag ng buntot para humingi ng tawad. Narinig mo yon. Gusto ni Miss Mercer na lumuhod ka. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Mercer, hinahanap mo talagang mamatay. Kunin nyo na sila. Sunggaban nyo na. May premyo ako sa sino mang makagawa niyan. Buhay na marangya ang kapalit. Buwita ka. Malapit ka nang mamatay, di mo pa alam. Kawawa ka naman. Wow, ang daming tao. Yahey, yahey. Sige, maglaro tayo. Laruin natin ang hulihin ang tuta. Kahit anong gusto mong laro, Aurora, sige lang. Simulan mo na. Sumama na rin kayo. Tama na. Kung sasaktan niyo si Adam, hindi kayo palalampasin ng pamilya Prescott. Naku po. Gumagapang ang tuta sa sahig. Sige, kayo mga inutil. Pigilan nyo sila. Bakit ko pa ba kayo binabayaran? Hayop ka. Huwag kang maglakas loob. Aray, ang paa ko. Nabali ang paa ko. Grabe, ang saya ng laro na to.
Pero bakit kaya ang tuta na to puro sigaw lang? Bakit hindi siya tahol ng tahol? Pasaway ka talaga. Aurora, paano mo nagawa sa akin to? Sumpa ko. Adam, yung pagbali ng isang paa mo, kaunting tubo lang yan sa mga utang mo. Sa 3 taon na pinagdaanan ko, ang lahat ng panloloko at sakit nyo, may singil ako sa inyo. Kasama pa ang interes. Tutal, lahat ng ginawa nyo, babayaran nyo. Ito pa lang ang simula. Ang bait-bait ni Aurora. Walang sinumang nanakit kay Aurora. Ang dapat pang mabuhay. Adam, ayos ka lang ba? Layuan mo ako. Hindi pa naman ako inutil. Hindi tulad ng iba na habang buhay na lang sa wheelchair, walang kwenta. Hindi ko makakalimutan ang kahihiyan ko ngayong araw. Isang araw, magbabayad ang Prescott ng 100 beses. Ang Prescott? Wala nang pag-asa ang pamilya Prescott. Kalokohan. Sino ka ba para magmando? Tapos na ang panahon mo. Si Papa to? Pa, tulungan mo ako. Wala ka talagang silbi na anak. Ano ba ang ginawa mo? Ang SEC at mga pulis biglang dumating. At inaresto kaming lahat. Paano nangyari yon? Tapos na ang lahat. Nag-crumble na ang Prescotts. Pinapirma mo ang tanga na yan sa mga papeles ng diborsyo. Para lang iligaw ako. Para makilos mo ng palihim at pabagsakin ang pamilya Prescott. Wala kang puso. Ikaw ang gustong mag-iwan kay Aurora na walang bahay at pera. Kaya ginawa kong bankrupt ang Prescotts. Aurora, natakot ka ba? Hindi, Tito, basta nandito ka, hindi ako natatakot. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa mga Prescott. Siguro pagod ka na. Umuwi na tayo. Charles, sinira mo ang negosyo ng pamilya ko. Hahabulin ka ng Prescotts, kasama rin tong tanga. Ngayong umalis na siya sa Prescotts at iniwan mo siya, magiging isang kawawang ulila lang siya. Mas lalala pa ang kalagayan niya kaysa sa akin. Adam, 3 taon akong nagtiis sa hirap. At iniwang walang-wala. Tama lang naman nakapalit ay ang pagbagsak ng Prescotts, di ba? Tayo na. Oh, Miss Mercer. Mr. Morton, salamat sa paghanap kay Miss Mercer. Sa ngalan ng pamilya Mercer, lubos akong nagpapasalamat. Bilang tungkulin ko, kailangan kong dalhin si Miss Mercer pabalik sa pamilya Mercer ngayon para makuha niya ang karapatan niya. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Anong ibig mong sabihin dito, Mr. Morton? Hindi ako interesado sa mga suliranin ng pamilya mo. Pero alam ko, pagkalabas ni Aurora mula sa bundok, inambush siya, nawala ang katinuan niya, at nauwi siya rito. Paano ako maniniwala na ligtas siya kung sasama siya sa iyo, Pauwi? Tila, totoong tapat siya sa akin. Ang taong nanakit sa akin takot na takot sa pagbabalik ko. Mukhang nababanta ang interes nila sa pagbabalik ko. Hindi ko pa alam. Kung ayos ang nanay ko, kailangan kong umuwi para hanapin ang katotohanan. Mr. Morton, dahil hindi ko siya naprotektahan 3 taon na ang nakalipas, nagtagumpay ang mga salbahe. Ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari yun ulit. Mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Paano mo mapapangako na palaging mapapanatiling? Ligtas si Miss Mercer? ang kapal mo. Paano mo nagagawang magsalita kay Master Morton ng ganito? Kahit ano pa, kailangan kong dalhin si Miss Mercer ngayon. Master Morton, Miss Mercer ay dugo ng Mercer pa rin. Pagkuha ng karapatan niya ay tama lang. Aurora? Gusto mo bang bumalik kasama siya? Si Charles, na-offenda niya ang pamilya Prescott para sa akin. Hindi ko na siya pwedeng maipit. Sa gulo ng pamilya Mercer. Ang landas ko, ako lang ang pwedeng maglakad niyan. Tito, sabi niya, ang pamilya Mercer daw ang tahanan ko. Game akong bumalik kasama siya. Dahil pumayag si Aurora, hayaan natin. Iaasa ko siya sa iyo. Pero kung si Aurora, mawalan man ng kahit isang buhok, makinig ka, ako na mismo ang pupunta sa Harbor City para humingi ng paliwanag. Maging kampante ka, Mr. Morton. Poprotektahan ko si Miss Mercer kahit buhay ko pa ang kapalit. Tito, para sa'yo ito. Ang tamis.
Mamimiss kita, Tito. Tito, pwede ba akong bumisita sa'yo madalas? Siyempre pwede. Bukas palagi ang bahay ko para sa'yo. Tito, ikaw ang pinakapaborito ko. Tito, huwag mong kalimutang isipin ako. Sa nakalipas na 3 taon, ano ang nangyari sa pamilya Mercer? Junior Tito Master, hindi ka baliw? Sinong baliw? Sabihin mo na. Simula nung nawala ka, nag-alala si Master para sa iyo, kaya pinasali ako sa pamilya Mercer para suportahan ka anumang oras. Ang mama mo, nakaratay dahil sa pagkawala mo. Yung impostor, si Chloe Mercer, nakipagsabwatang sa tunay na pag-ibig ng tatay mo para gawing tanga ang tatay mo. Kung hindi ka babalik ngayon, ang grupo Mercer, mapupunta na sa kanila. Alam ko na. Si Chloe, siguradong may kinalaman. Sa nangyari nun, mas mabuti pang magdasal siya na gumaling agad ang mama ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng dugo. Wade, Apa? magpadala ka agad ng tao para bantayan ang bawat galaw ng pamilya Mercer. Kapag may nangyari, ibalita mo agad sa akin. Naiintindihan. Manong Morton, si Raymond Caldwell mula sa Harbor City nagpadala ulit ng tao para makipagkita. Gusto niyang makipag-collab sa atin. Ano po ang tingin ninyo? Sa ganitong maliliit na bagay, ikaw na bahala diyan. Iniisip ko lang kung mahihirapan si Aurora matulog sa bagong kama. Natakot lang ako. Baka si Miss Mercer hindi lang iniligtas si Manong Morton. Baka na love potion na. Rin siya nito. Sa lahat ng taon na ito, hindi ko pa nakita si Manong Morton na ganyan kabait sa isang tao. Tumigil ka diyan. Sino ka ba? Lakas ng loob mong pumasok dito sa Mercer Manor. Tumingin ka nga ng maigi. Ito ang totoong tagapagmana ng pamilya Mercer, Aurora Mercer. Ang tagapagmana ng pamilya Mercer ay si Chloe Mercer. Sino ka ba talaga? Mukhang sa tagal ng panahon, yung taong nagnakaw ng pagkakakilanlan ko ang dahilan bakit nakalimutan ng mga katiwala kung sino talaga ang may-ari ng pamilyang Mercer. Aba, iniisip ko pa kung sino ang maingay dito. Ate ko pala, na nawala agad pagkababang pababa sa bundok. Anong nangyari? Hindi mo kinaya mag-isa? Pumalik ka rito na parang askal na nakayuko ang buntot. Chloe Mercer, isang beses lang akong magtatanong. 3 taon na ang nakalipas pagkalabas ko ng bundok at bago pa ako nakapasok sa bahay ng Mercer, tinambangan ako. Nawalan ako ng malay, tapos inset up ako na mapakasal sa pamilya Prescott. Ikaw ba ang may gawa nun? So, paano kung ako nga? Ngayon, lahat sa pamilya Mercer alam na ako, si Chloe Mercer, ang tagapagmana ng pamilyang Mercer. Ikaw ay anak sa labas, nawala sa family tree. Matagal ka na sanang patay sa labas. Kung matalino ka, lumayas ka na lang dito. Kundi, pagbalik ni Papa, babayaran mo to. Mukhang kahit tagal mo na sa Mercer, hindi ka pa rin natuto ng tamang asal sa bahay. Dahil ganyan ang sitwasyon, turuan kita ng leksyon ng matino. Ano ba? Ano bang ginawa mo sa akin? Miss, anong meron? Si Miss ay nasa loob at nagtuturo ng tamang asal sa bahay. Subukan lang ng kahit sinong manggulo sa kanya. Dahil tinatawag mo akong ate, ibig sabihin tayong dalawa ay mag-uusap ng maayos ngayong araw. Sabi diyan, kapag may nangyari kay Miss, hinding-hindi ka patatawarin ni Master. Si Miss ay nasa loob. Ipinapasa ang opisyal na aral ng pamilya Mercer. Tayo bilang mga tauhan ay makinig lang. Walang dapat makialam. Master, may nangyaring seryosong problema. Bunso, mukhang marami ka ring tropa sa paligid mo. Mukhang gustong-gusto ka nga nila. Kaya ngayong gabi, sila din ay mananatili sa'yo para siguradong alam mo kung anong pwedeng sabihin at kung anong hindi mo dapat sabihin. Anong klaseng kulam ang ginawa mo sa akin? Ang kapal ng mukha mo. Kulam? Bunso, baka nananaginip ka pa. Kung di ka pa rin makontento, pwede mo namang subukan.
Pinakamahal ako ni Daddy. Ako ang tagapagmana ng pamilya Mercer. Ikaw ang unwanted na anak sa labas. Sasabihin ko kay Daddy. Subukan mo lang. Tagapagmana ng pamilya Mercer? Seryoso? Akala mo naman karapat-dapat ka? Huwag mong isipin na dahil tahimik ka, hindi ko alam ang katotohanan. Para makuha ang pagkakakilanlan ko, noong una akong bumaba mula sa bundok, pinagulo mo ang isip ko. Tapos binalak mo na ipakasal ako doon sa walang kwentang si Adam. Chloe Mercer. Ikaw, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Masakit ang ulo ko. Wala akong ginawang masama. Ikaw, walang inang anak sa labas. Dapat pinadouble dose ko kay Adam nung una para maging bangkay ka agad, katulad ng sakitin mong nanay. Malinis lang kung hindi ka na nagising. Halatang ikaw nga. Anong ginawa mo sa nanay ko? Anong nangyayari? Diyos ko. Aurora, hintayin mo na lang. Pagbalik ni Daddy, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng miserable at pupunitin kita hanggang sa huli. Siya. Abangan kita. Panahon na para malaman ng lahat ang totoong kulay ng anak na pinalaki ng pamilya Mercer. Sa loob ng mahigit 20 taon. Miss Mercer, anong meron? Diyos ko. Bumalik na si Master. Nasa may pintuan na ang sasakyan niya. Aurora, tapos ka na. Pagbalik ni Daddy, siguradong kakampi siya sa akin. Hintayin mo na lang na palayasin ka. Chloe, nasaktan ka ba? Siya ba? Ang nanay ko? Bakit kaya magiging sobrang lambing ng nanay ko sa isang nagpapanggap lang? Tita Diane, sa wakas, nandito ka na ulit. Sobrang natakot ako. Hindi tugma ang pangalan. Alam ko nang hindi siya ang nanay ko. Hawak na kita, baby doll. Nandito ako. Grabe. Bakit sobrang pula ng leeg mo? Sinong gumawa nito? Si Aurora yon. Pagka-uwi niya, ikinulong niya ako. Sinabi pa niya na sinaktan ko raw siya dati. Sinaktan din niya ako. Donald, tingnan mo to. Pagka-uwi ng anak mo, nag-uumpisa na siya agad magpakabosi. Si Chloe lang ba talaga ang pinupuntirya niya? Pinabastos ka niya, pati ang pamilya Mercer. Aurora, totoo ba ang sinabi ni Chloe? Ang unang sinabi sa akin ng tatay ko ay tungkol talaga sa kinukop niyang anak na babae. Inuusisa niya ako. Tinatanong kita, pipi ka ba? Tama naman. Sinaktan ko siya, pero karapat-dapat lang siya. Kapag inulit pa niya, hindi ko siya palalagpasin. Donald, narinig mo ba yon? Inamin niya. Ganyan niya inaapi si Chloe. Walang pakialam, akala niya siya na ang batas. Ano bang kasalanan ni Chloe? Para tratuhin siyang ganito? Ikaw, pasaway ka. Nanakit ka na nga ng tao, nagdadahilan ka pa. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Chloe. Humingi ng tawad? Bakit hindi mo muna itanong kung bakit ko siya sinaktan? 3 taon na ang nakalipas. Siya ang dahilan kung bakit ako nabaliw. Sinalbahin niya ako at pinilit akong mapangasawa si Adam. Halos sirain na niya ako habang buhay. Sinasabi mong sinaktan ka ni Chloe? Nasaan ang ebidensya? Wala kang patunay? Gusto mong pagbintangan ang nakababatang kapatid mo? Si ebidensya, tama? Tatlong taon na ang nakakaraan pagkaalis ko sa bundok at bago pa man ako makarating sa bahay ng Mercer, inambush ako, nabaliw ako, tapos nasarap pa akong mapunta sa pamilya Prescott. Ikaw ba ang may gawa nito? Ano ngayon kung ako nga? Ngayon, buong pamilya Mercer. Alam na ako, si Chloe Mercer, ang tagapagmana ng Mercer family. Ikaw na lang, ang anak sa labas na hindi nga nakalista sa pamilya. Matagal ka nang dapat nawala sa mundo. Sapat na ba yan? Na ebidensya? Hindi, Dad. Hindi ganun yon. Pinilit lang ako ng ate ko. Tinakot niya ako. Donald, siguradong si Aurora ang pumipilit kay Chloe magsinungaling. Hindi valid yan. Tingnan mo, totoo ang sugat ni Chloe sa lieg. Si Aurora naiinggit lang kay Chloe. Ako daw ang namilit? Aba, damang-dama ang drama ng mag-ina. Papa,
Nasaan ang mama ko? Ang mama ko, si Claire Warren, saan siya talaga nagpunta? Alam ba niya na bumalik ako? Tama na. Bakit ba kailangan pa siyang banggitin? Ikaw naman. Ang saya pala dito ngayon. Hindi ito basta-basta sakit lang. Anong ingay na yan? Hindi pa ako patay. Itong bahay na to, kalat na. Ate, sakto ang dating mo. Tingnan mo to. Pagbalik ni Aurora, walang tigil siyang nangaaway kay Chloe. Si Chloe anak mo rin, na pinaghirapan mong palakihin. Paano siya naging ganoon karahas? Kailangan mong ipaglaban si Chloe. Ma, sobrang sakit na. Aurora, anong nangyari? Ma, may nakita akong dumi sa leeg ni Bunso. Maitim, tinangka kong tanggalin. Sinabi ng maliit kong tito na dapat tumulong daw ako sa iba. Sino itong maliit mong tito? Kasi nagtanong si Ma, parang hindi pala talaga siya tito ko. Hindi naman mahalaga yon. Ang pinaka-importante ngayon, may gumagawa ng malupit at malisyosong feng shui arrangement para dahan-dahan higupin ang buhay at swerte ni Ma. Ate, pakinggan mo to. Nagkukunwari pa rin siya. Sinadya niya talaga. Claire, mahina ang katawan mo, kaya wag mo nang problemahin to. Ngayon, si Aurora kailangang humingi ng tawad kay Chloe. Usapin to ng tamang asas ba? Home training? Ang anak kong babae kakatagpo lang. Nang hindi mo man lang inaalam ang totoo, pinagmamakaawa mo siyang mag-sorry? Ganito ba ang pagpapalaki ng pamilyang Mercer? Claire, bakit palagi mo siyang ipinagtatanggol? Isa lang siyang prompting bata, walang modo at bastos. Napahiya na nga tayo dahil sa kanya sa pamilyang Mercer. Ang pamilyang Mercer. Hindi kailanman aamin na bahagi siya nito. Dad, galit na galit ka ba talaga sa Kin? Hindi ako ang tatay mo. Ang pangalan mo, wala man lang. Sa talaan ng pamilyang Mercer, ikaw at ang pamilyang Mercer walang kaugnayan. Ngayon, umalis ka rito, agad-agad. Donald, hayop ka. Si Aurora. Anak mong Toto. Totoong anak? Anak na puro kahihiyan lang ang dinudulot sa pangalan ng pamilya. Hindi ko kailanman kikilalanin yan. Makinig kang mabuti. Si Chloe, ang nag-iisa kong tagapagmana. Claire, tingnan mo ang sarili mo. Para ka ng isang bangkay na naglalakad. Hanggang kailan mo ba siya poprotektahan? Ito ang pinakamasamang sumpa na sumisip-sip ng kapalaran at nagbibigis ng kaluluwa. Kaya pala, grabe nang nagkakasakit si Mama. Sigurado akong si Diane ang may gawa nito para umangat siya sa buhay. Wisik ka. Hayop ka. Ang bahid na ito ng dalisay na yang energy. Pwedeng protektahan si Mama. Pero, kailangan kong magmadali at sirain ang sumpang ito para mailigtas si Mama. Sobra na ang mga Mercer. Dapat lang talaga silang magdusa. Pwede na akong umalis. Ang ganitong klase ng tahanan parang hindi kalagahanan. Ayoko rin manatili rito. Pero bago ako umalis, may kailangan akong tapusin. Malubha ang sakit ng nanay ko. Sobrang grabe. May mga palamuti sa bahay na masyadong malas, nakakaapekto sa kalagayan niya. Bilang anak niya, obligasyon ko, na alisin ang mga yon para sa kanya. Huwag mong galawin yan. Yan ang antigong gamit ko. Anong nangyayari? Bakit simula nang nabasag ang florera? Parang mas maluwag ang paghinga ko? Ikaw, batang makulit. Sinira mo talaga yan. Kumusta na? Mas okay na ba ang pakiramdam mo? Oh, Huwag kang mag-alala. Simula pa lang ito, lahat ng taong nagsakit sa'yo, magbabayad ng mahal. May tao bang nandyan? Tulungan niyo si Madam, paakyatin para makapagpahinga. Itong lokong to, purahin niyo ang recording. Sa cellphone, at palayasin siya. Sa mga susunod, huwag niyong ipapapasok. Ang mga ganitong walang modo. Sa Mercer family. Subukan mong galitin si Miss Mercer, ha? Anong klaseng Miss Mercer ba siya? Simula, si Miss Mercer ay si Chloe. Miss Mercer ang tawag mo sa kanya? Hindi ka ba natatakot mapalayas? Basura ka! Ian, walang saysay makipagtalo sa kanila. Wala akong pakialam. Sa Mercer family, Oh, saan ka man pumunta? Sasama ako.
Ano pang ginagawa mo dito? Kung bulag siya, palayasin mo na rin. Kasama, ang lokong to. Huwag mong isipin na walang nagpoprotekta kay Aurora at kaya mo lang siyang basta-basta pagtripan. Tito, bakit ka nandito? Aurora? Sino ang nagpaiyak sa'yo? Malakas ang pamilya Mercer. Kaya hindi ko siya pwedeng idamay. Hindi. Okay lang ako, Tito. Dapat ka nang umuwi. Kaya kong ayusin to mag-isa. Pamilya Mercer, too. Hindi mo dapat pang himasukan bilang tagalabas. Lumabas ka. Dad, sa tingin ko siya ang karelasyon ni Aurora. Yung sikreto niyang jowa. Yung naglolokong magkasintahan. Bastos ang bibig mo. Sampalin mo siya. Dad, siya ang nanuntok sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Nagtaas ka ng kamay sa bahay ng Mercer? Akala mo ba natatakot sa iyo ang Mercer? Ginawa ang Mercer. Ang dali mong makalimot. Kanina lang ng umaga, nagkasundo tayo tungkol sa lupa sa silangan ng Strongville. Tinupad ko naman ang usapan, pero paano naman ikaw? Ganito ba ang trato mo kay Aurora? So, para lang maging okay ang trato ni Father sa akin, ang tindi ng ibinayad niya sa Mercer na ang. Lupa. Na yon, may dokumento pang pirma. Gusto mong umatras? Huli na. Bukod pa diyan, ginamit ko siya para makuha ang lupa. Karangalan niya yon. Kalimutan ng lupa. Ibinigay ko na sa'yo. Hindi ko babawiin. Lupa lang, kaya kong mawala. Pero di ko inasahan na ginagamit mo yung binigay ko kay Aurora para masigurang ayos ang buhay niya bilang puhunan lang para pagsamantalahan siya. Grabe ang pamilya Mercer. Ang yabang niyo talaga. Ang lupang yon, nakarehistro na sa pangalan ng Mercer. May dokumento na yan. Gusto mong umatras? Huli na. Ang pamilya Mercer. Ang tindi ng lakas ng apog niyo, ah? Charles, kung gusto mong magpasikat, alamin mo muna kung saan ka lulugar. Matatag ang pamilya Mercer dito sa Harbor City dahil umaasa kami sa suporta ni Ginoong Caldwell, ang negosyanteng bigatin sa Harbor City. Ang sumuway sa pamilya Mercer para na ring sumuway kay Ginoong Caldwell. Kung may delikadeza ka pa, umalis ka na dito. Ginoong Caldwell? Ano? Takot ka? Yung tulad mo, ni hindi nga makakalapit. Kay Ginoong Caldwell. Baliktad ka ata? Kung gusto akong makita ni Ginoong Caldwell, dapat magpadala siya ng paanyaya. 3 araw bago ang meeting. At kahit pa, depende pa rin sa mood ko. Si Charles, hindi mukhang puro yabang lang ang sinasabi. Sa tono niya, parang mas makapangyarihan pa siya kaysa kay Ginoong Caldwell na kinatatakutan ng Mercer family. Ang taas ng lipad ng bibig mo, parang wala lang. Kawawang pilay. Akala mo naman kung sino ka, no? Si Ginoong Caldwell daw ay gustong makipagkita sa'yo. Managinip ka na lang. Charles, hawak ni Ginoong Caldwell ang daloy ng ekonomiya ng Harbor City pati na rin ng Nancheng. Tingnan mo. Mas maganda siguro. Mag-sorry ka na lang. Ngayon agad at umalis. Aawa na rin sa lupa. Baka pwede pa kitang pagbigyan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Ang kapal ng mukha mo. 1 minuto lang. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Aurora. Kung hindi, walang kaso sa akin na. Ipakita agad sa'yo kung anong ibig sabihin ng maglaho. Kawawang pilay. Paano nilang nagawang pagawa sa kanyang ng sorry sa na? Ako ang kilalang tagapagmana ng pamilya Mercer. Kaya ba niya yan? Papaluhuin mo siya. Ma, pa, tulungan niyo ako. Chloe, anak, pakawalan niyo siya. Siyempre si Chloe ay anak ni Donald at Diane Shaw. Donald, tatayo ka lang diyan. At papayagan mong apihin ng ganito ang anak natin dito mismo sa bahay ng Mercer? Lalaki ka ba talaga? Charles, sobra ka na. Akala mo ba ang pamilya Mercer ay basta-basta lang? Uy, Isara ang pinto. anong ginagawa mo? Bahayan namin to dito sa Mercer. Tito, alam ko? Itay, para turuan ng leksyon ang mga tamad na yon, syempre. Bunso, gusto mo bang maglaro tayo? Laruin natin yung laro na nilaro ko sa mental. Ayoko, hindi ko gusto. Pero ako, gusto ko. Ang saya pala nito. Ha? Bunso? Bakit ka natulog? Chloe, anak, mahal ko. Aurora, ahas ka talaga.
Ang kapal ng mukha mong tratuhin. Nang ganito ang anak ko, papatayin kita. Donald, sarili mong anak ang sinasaktan niya. At nanonood ka lang? Charles, Aurora, kayong dalawa talaga wala kayong takot. Nagawa niyong saktan ng anak ko. Kalaban niyo na ngayon ang pamilya Mercer. At si Mr. Caldwell. Ipapaalam ko lang kay Mr. Caldwell ngayon din. At titiyakin kong sisirain niya kayo. Uncle, malakas ba talaga si Mr. Caldwell na sinasabi niya? Hindi ka nila masasaktan, di ba? Andito ako. Poprotektahan kita. Kung yan ang gusto mo, huwag mo akong sisisihin. Itong telepono direkta to kay Mr. Caldwell. Tawagan mo siya ngayon. Bago maghating gabi, kung hindi mo mapapapayag si Mr. Caldwell na kampihan ka, wala akong pakialam na. Ako na mismo ang magtatapon ng basura para sa kanya. Charles, may lakas ng loob ka. Dati, para lang dun sa lupang yon, plano ko sanang palampasin kayo. Pero ngayon, kailangan mong lumahod at humingi ng tawad sa anak ko. Ipapa-realize ko sa iyo kung sino ang totoong may-ari dito. Paubos na ang oras mo. Hintayin mo lang. Tatawagan ko si Mr. Caldwell ngayon mismo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Hintayin mong matapos ka na. So, lahat ng taon na to, sa mismong harapan ko pa, naglilihim sila. Lahat ng taon ng buhay ko. Parang naging biro lang pala. Ma, Ibig sabihin ni Ginoong Morton kung magpapatuloy pa ang collab. Depende yon sa magiging performance ng pamilya Caldwell. At kung mananatiling tahimik ang Harbor City, huwag kang magpapasabit sa gulo ngayon. Jay, huwag kang mag-alala. Alam ko naman ang mga dapat unahin. Hello? Ginoong Caldwell, ako to, si Donald. Please, tulungan mo po ako. May pumasok sa bahay ko, sinaktan ang anak ko, at balak sirain ang pamilya Mercer. Wala na silang respeto sa iyo. Kung, bago maghating gabi, hindi ka pa dumarating. Sabi nila, buburahin nila ang mga Caldwell sa mapa ng Harbor City. Sinong tanga ang nagtangka sa mga nasa ilalim ng proteksyon ko rito sa Harbor City? Si Charles Morton. Ano? Sino nang sabi mo? Donald, gago ka pala. Makinig ka ng mabuti. Hanggat wala pa ako dyan, huwag mong aawayin si Ginoong Morton. Nandyan na ako agad. Ihanda ang kotse. Bilisan nyo. Pumunta ka agad sa bahay ng mga Mercer. Bilisan. Ito na ang huli mong pagkakataon. Kung hihingi ka ng tawad kay Aurora ngayon, baka palampasin ko pa to. Dahil kay Aurora, hindi kita pananagutin. Kung hindi, bakit? Malapit ka nang mamatay, nagyayabang ka pa. Hindi na natin kailangan hintayin si Ginoong Caldwell. Ipapadala na kita. At yung inutil na ipinatatanggol mo sa hukay ngayon din. ano pang alas ang natitira sa kanya? O nagmamarunong lang siya? Kapag dumating na sa ganon, gagamitin ko ang insurance ko. At palalabasin ko siya rito kahit pilitin ko pa. Hawak na kita. Nandito ako. Lintik ka. Itigil mo to ngayon na. Ginoong Caldwell, sa wakas, nandito na kayo. Tingnan mo, itong si Charles. Tumigil ka. Kalahati ng buhay ko ginugol ko rito. Sa wakas, nakuha ko na kahit kaunting pabor mula kay Ginoong Morton. Ang tanga mo, sinira mo lahat. Kahit mamatay ka pa ng 10,000 beses, kulang pa yon. Ginoong Morton, hindi ko nakontrol ang mga tao ko at nahuli ako. Sorry kung naabala ka ng mga gago ko. Pakisuyo, parusahan mo ako ng husto. Si Ginoong Caldwell ba talaga humihingi ng tawad sa kanya? Sino ba talaga tong si Charles? Hindi ako makapaniwala. Ginoong Caldwell, lumpo lang naman yan. Paano kanya napapasunod ng ganito? Sino ba talaga siya? Tumahimik ka. Isa kang walang kwentang insekto? Ang katauhan ni Ginoong Morton, hindi mo pwedeng tanungin. Ano bang halaga ng pamilya Mercer sa'yo? Anong lakas ng loob mo na bastusin ang mas mataas sa'yo? Donald. Ma, bakit ka bumaba? Ginoong Morton, Ginang Mercer. tungkol sa nangyari ngayong gabi, dapat humingi ng paumanhin ang pamilya Mercer kay Aurora at ikaw rin ay na-offend namin. Si Donald Mercer at ang anak niya nabulag sa kasakiman. Napagbayaran nila yon. Pero itong pag-aari ng Mercer, pati ang pinaka-core na assets ng Mercer Group, lahat yan ay mula pa
Sa minanang lupa ng pamilya Warren. Ma? Anong ibig mong sabihin? Ako, si Claire, ay walang kwenta. Hindi ko naingatan ang negosyo natin. At napabayaan ko si Aurora. Hindi ako naglalakas loob na patawarin mo ang mga Mercer. Ang hinihiling ko lang, para sa yaman ng Warren at kay Aurora, bigyan mo ng kaunting awa. Iwan mo naman sa pamilya Warren. Kahit maliit na pundasyon. Mananatili ako para kay Aurora, para protektahan ang negosyong. Dapat ay para sa kanya hanggang sa araw na siya mismo ang bumalik para kunin muli ang lahat ng dapat ay kanya. Kaya pala matiisin si Mama sa lahat ng ito. Nananatili siya para protektahan ang pundasyon para sa akin. Basta't hindi na ako susubukin ng pamilya Mercer. Handa akong kalimutan pansamantala ang nakaraan nating alitan. Pero ako mismo ang siguradong babawiin ang Mercer Group. Tito? Pagod na ako. Umuwi na tayo? Si Raymond Caldwell. Ano po ang utos ninyo, Ginoong Morton? Dahil nagsalita na si Ginang Mercer, ibibigay ko ang pabor na ito. Tungkol sa pamilya Mercer, ayos na ang usaping ito. Para sa susunod na hakbang, anuman ang gustong gawin ni Aurora, siya na ang magpapasya. Linisin niyo na ang gulo dito. Ayoko nang may istorbo. Sa kanya ulit. Salamat po, Ginoong Morton. Salamat po, Ginang Mercer. Naiintindihan ko po. Aayusin ko po ang lahat ng maayos. Aurora, umuwi na tayo. Si. Huwag kang mag-alala, Aurora. Ako ang magpoprotekta nitong huling pamana para sa iyo. Gising ka na. Mahimbing ba ang tulog mo? Tito, kailan po siya dumating dito? Kanina lang, hindi naman ako nagsalita ng kung ano-ano habang natutulog, di ba? Hindi naman ako naglalaway, di ba? Tito, anong ginagawa mo dito? Grabe, Diyos ko. Yung katawan mo, mas maganda pa kaysa sa mga drawing na tinago ni Master sa mga wellness manual niya. Gusto kong hawakan. Tito, bukas ang kuwelyo mo. Tutulungan kita ayusin. Ano bang nangyayari sa utak mo? Bakit pula ang mukha mo? Hindi naman. Sige, gusto ko lang tumulong. Miss Mercer, handa na ang almusal. Pasensya na. Sorry, Master Morton, Miss Mercer. See, wala naman akong nakita. Please, tuloy lang po kayo. Ah, Tio. Maghahanda na ako. Bye, Tio. Master Morton. Master Morton? Yung nararamdaman mo kay Miss Mercer, hindi lang utang na loob kasi niligtas niya ang buhay mo, di ba? Para sa akin, kayo talaga ang bagay na bagay. Ang daldal mo ihanda mo lahat ng kailangan. Babalik na si Jonah ngayon. Dadalhin ko si Aurora para makita siya. Oh, Master Morton. Pwede ba? Na ang nararamdaman ko kay Aurora ay pag-ibig na pala? Aurora, ihahatid kita para makilala ang isang tao mamaya. Pamangkin ko siya. Kasing edad mo siya. Jonah Morton ang pangalan niya. Jonah. Huwag kang mag-alala. Medyo pasaway siya, pero mabait na bata sa kalooban. Si. Ihatid mo si Miss Mercer. Sa silid 306 muna. Opo, Ginoong Morton. Tio, hindi po ba kayo sasama? Paitaas sa akin. Maging mabuti ka. May aasikasuhin lang akong negosyo. Babalik ako agad. Si Wade ang maghahatid sa iyo paitaas muna. Hindi. Kailangang bantayan ka ni Wade? Tio. Tio, bumalik ka agad. Sa totoo lang, matatakot ako mag-isa. Si, bilis ako ang gatay ko. Tara na. Nakakapagod magpanggap na tanga. Mas nakakapagod pa kaysa manghuli ng mga demonyo kasama siguro.
Naninigas ang buong katawan ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Sa mga araw na ito, ganito na ba talaga kataas ang presyon sa mga paparazzi? 5 taon na akong hindi nakakauwi. Kailan ba nagkaroon ng sangvil ng ganitong masiglang babae? Ang hitsurang ito ang dating na ito. Kaya niyang lamunin ng buhay ang kalahati ng tinatawag ng mga diyosang magaganda sa industriya ng aliwan. Hoy! Bulag ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Bangin mo ng tao tapos akala mo makakatakas ka? Alam mo ba kung gaano kamahal ang bag na ito? Hindi ko sinasadya. Ngayong araw ay magandang araw para sa hustisya. Ang limited edition ko. Talaga bang tanga ka? Bulag ka ba habang naglalakad? Bayaran mo. Kung hindi ka magbibigay ng tamang bayad, kalimutan mo makaalis ka dito. Kuya, pakibitiwan mo nga. Kaya kong bayaran ang pagpapalinis, pero wag mo akong hawakan. Pagpapalinis? Sa pinagilit mo na lang. Kailangan bayaran mo buong presyo niyan. Nagpapapasa ng malas. Ang lalamunan ko. Sobrang sakit na talaga. Sobrang malas talaga. Yung pantalon mo? Mas minamalas pa tayo ngayon. Kuya, mukhang hindi maganda ang swerte mo. Ngayong araw, gusto mo bang tawagin ko ang manager ng hotel para tulungan kang maglinis? O baka gusto mong ikaw na lang maglinis sa sarili mo? Ano bang nangyayari ngayon? Sobrang labo ng araw na to. Swerte mo pa rin, bata. Ako na nga ang tinamaan ng malas ngayon. Huwag kang papahuli ulit sa akin. Grabe naman. Anong klaseng mga tao yon? Siya. Wala naman sigurong kinalaman siya dito, di ba? Tayo, bakit ganyan ang tingin mo? Parang tumakas ka lang sa shooting ng pelikula? Ay, great. Tio, hindi mo gets. Idol na ako ngayon, may million-milyong fans na. Hassle talagang ma-recognize ako. Tito, sabihin mo nga ng diretsyo, nagbo-bloom ka na ba talaga? Ang romantic naman ito. Totoo ba yan, Tito? Talagang nararamdaman mo. Yung spark ngayon. Sinong anghel ang bumaba para iligtas ka? Pag nakilala natin siya, magpakabait ka ha? Wala ka bang tiwala sa akin? Kung tutuusin, Tito, dun sa entrance kanina, may nakita akong parang diyosa. Grabe ang aura niya. Ngayon, gets na gets ko na ang nararamdaman mo. Seryoso, Tito. Kung kasama mo lang ako nun, promise, magugulat ka rin. Nakakabighani talaga siya. Maganda. Mukhang hindi ka gutom. Wade, itulak mo ako papasok. Malamang naiinip na si Aurora. Master Morton. Sobrang tulala ako kanina. Nakalimutan kong kunin number niya. Oh, mag picture. Kasalanan ko. Wait lang, Tito. Yung Aurora ba na yun? Siya ba? Ang future tita ko? Hindi pa ako ready. Huwag kang basta-basta maging pamilyar sa mga pangalan. Bata pa si Aurora. Magpakita ka ng respeto pagpasok natin. Tsaka, huwag kang magsasalita ng hindi dapat sa loob. Hindi pa alam ni Aurora ang buong sitwasyon ko. Huwag mo sanang may bulalas. Tio, mula dito hanggang doon, ilang hakbang lang yan. Ilang beses mo nang binanggit si Aurora? Daang beses na ata. Hindi ba't isa lang naman siyang medyo mahina na batang babae? Kahit marinig ka niya, ano bang maiintindihan niya? Kapag nalait mo siya, babasagin ko ang mga binti mo. Ito ang 200,000. Para lang yang barya sa'yo. Tio, bakit ang galante mo? Ha? Pangako mo sa'kin.
Sumpa ko. Ako si Jonah Morton. Mananahimik ako ngayon. Walang alinmang hindi dapat masabi ang lalabas sa bibig ko. Kung hindi, di mabebenta ang bago kong album. Ayan, ganyan dapat. Tara na. Kailangan ko talagang makita kung sino ba talaga tong si Aurora at paano niya nahuli si tiyo nating singlamig ng yelo ang ugali. Pasensya na at natagalan ako. Naabala ako sa daan. Puting rosas. Ang gaganda. Ngayon lang ako nabigyan ng bulaklak. Gusto mo ba sila? Gusto ko. Salamat, Tio. Jonah, bakit mo pa pinapatagal? Pumasok ka na at mag-hi ka na. Hi! Ako si Jonah Morton. Ito ang aking nakababa. Grabe. Siya talaga yon. Ang lakas ng trip. Ikaw. Tito, itong guy na to, ang pogi. Gusto ko sanang lumabas para makausap siya ng solo. Sandali lang naman, pwede ba? Si, huwag kang lalayo ha? Wade, hawakan mo muna to. Wade, tumatanda na ba ako? Uso na ba talaga ngayon sa mga babae? Na gusto nila, yung mga bata, energetic, at laging presentable? Wade, hawakan mo muna ito para sa akin. Siya! Papaalisin na kita. Pero mangako ka na hindi ka sisigaw. Naintindihan mo? Kapag sumigaw ka, lagi kang sintonado kumanta. Sumpa ko yan, Diyos ko. Sumpa ka rin. Hindi ako makahinga. Parang yung paraan mo magsalita, hindi naman halata na slow ka. Sabi ng tito ko, 3 lang daw ang IQ mo. Niloko niya ako. Ikaw, hindi mo napansin? Tahimik ka na lang. Dahil ba si tito takot na mabully ka? Kaya, sinabi niya sa lahat na mababa lang IQ mo. Para protektahan ka? Ay grabe. Ang galing ng diskarte. Ni tito. Totong protector yan, hey. Tita, ikaw, ang dami mong tiniis. Para makisama sa palabas namin ni Tito, siguro napagod ka na. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako na ang pinakamalupit na tagapagtanggol. Nang love niyo ni Tito, pangako, sikreto lang to. Anong tita? Grabe naman. Jonah, pakinggan mo ako. Iba ang relasyon namin ng tito ko. Sa iniisip mo? Oh, gets ko na. Narinig ko lang kay Wade na kayong dalawa raw sa kwarto na parang sobrang sweet. May tanong ako, kayo ba? Kami. Wala namang ginawa. Shh! Huwag ka na magsalita. Alam ka na, parang extra lang talaga ako. Sa roleplay niyo. Kebs na, hayaan mo na siyang magkamali ng isip. Mas mabuti yon kaysa lumala pa. At least, hindi niya alam na nagpapanggap lang ako. Siya pa nga ang gumagawa ng alibi para sa amin. Sige, sakyan ko na lang. Ipapalag mo lang ang lahat ng ko. Tina, Aurora, tikman mo ito. Mahilig ka sa matamis. Salamat po, Tito. Kumain ka rin, Tito. Lasang isda. Masarap pala. Si. Salamat, Aurora. Wait. Kayong dalawa, grabe kayo. Parang baliw na magkasintahan. Please naman, pwede ba igalang ninyo ang tema ng gabi? Kung tama ang tanda ko, dapat ngayong gabi ay welcome dinner ko. Naisip nyo na ba kung paano ang isang binata ganito ang pakiramdam? Naisip nyo ba kung ano ang nararamdaman ng pagkain dito sa mesa? Parang puro lemon na ang lasa. Aurora, kailangan ng alaga ngayon. Kumain na lang tayo. Tito, ikaw ang pinaka nagpalayaw sa akin noon.
Hello? Alam ko na ang sitwasyon. Okay. Pupunta na ako agad. Aurora? May nangyari sa opisina. Kailangan kong asikasuhin. Si. Jonah, alagaan mong mabuti si Aurora. Samahan mo siyang kumain. Hatid mo siya pa uwi pagkatapos. Tandaan, huwag kayo magpahuli ng uwi. Huwag kang mag-alala, Tito. Si Tia, ako na bahala. Pangako, walang magiging problema sa kanya. Hehe. Alis na ako. Ayos. Tapos na ang palabas. Magtupi na tayo at umuwi na. Uy, chill lang, Tita. Simula pa lang ang magandang nightlife. Halika na, dadalhin kita sa masayang lugar. Bakit parang nakakaramdam ako bigla ng mas... Aurora, kung feeling mo masyadong maingay, dito ka muna magpahinga. Sasayaw lang ako sandali. Pabalik din ako agad. Uuwi na rin tayo mamaya. Bye. Huwag kang lalayo, ha? Hello? Tita, grabe? Iligtas mo naman ako. Lintex, gulo na. Naku, Tabi kayo diyan. Paampon nga ako. Pasok muna ako. Alam mo ba kung sino ako? Aurora? Tanga ka ba? Anong ginagawa mo dito? Siguro nagkamali ka ng pasukan ng hall. Tumigil ka diyan. Nandito ka sa Nightshade Bar. VIP room ito. Para lang ito sa mga mayaman at makapangyarihan. Hindi basta-basta kung sino lang. Pwedeng pumasok dito? Lalo na, tulad mo, na parang wala sa sarili. Miss, gusto niyo po bang tulungan ko palabasin na lang siya? Oo naman. Ilabas mo siya agad dito. Dapat ang Nightshade ang pinakamagandang club sa Strongville. Huwag mo hayaan kung sino-sino na lang ang pumasok. Bumababa ang level natin yan. Kung mapatakas niya yung ibang guests, kaya mo ba sagutin yon? tama siya. Hindi talaga basta-basta pwede dito. Lalo na kung tulad mo, yung pamilya mo nga bankrupt na. Tapos ngayon, nagfa-feeling elite pa dito. Kung tama ang naaalala ko, di ba laos na? Ang foster family? Aurora, hindi ka na ba tanga ngayon? Sundin nyo na lang proseso nyo at ayusin to. Huwag mong hayaang abalahin niya ang iba pang bisita. Opo, Miss Mercer. Hoy, nakakaawa. Sige na, inom. Tito, Tita, dumating ka na rin. Inaapi ako ng dalawang yan. Oh? Isa pang magandang dilag. Ano? Nandito ka rin ba ng kusa para makipaglaro sa amin? Kung ganon, hindi kami magpapatalo. paano ka napasama sa kanila? Tita, mali ang napasukan kong kwarto. Sumunod ka sa akin. Si. Hoy, Hollies, hindi yan ganon kadali. May utang siya sa pustahan namin. Hindi pa siya nagbabayad. Gusto niyang tumakas pagkatapos matalo. Anong pustahan? Simple lang. Matalo minsan, maghubad ng isang piraso ng damit o uminom. Ang gwapong yan, may utang na 10 inumin. Dahil gusto mo siyang ipagtanggol, bakit hindi ka na lang sumali sa amin? Maglaro tayo para sa mas mataas na pustahan. Hahaha. May 20,000 sa card na ito. Wala itong king. Sapat na ito para bayaran. Lahat ng gastos ninyo ngayong gabi, kasama ang bayad sa abala ninyo. Ang batang yan, sasama sa akin. Oh, Aurora? Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka nagmamadaling umalis? Dapat magkumustahan ng magkakaibigan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sa ngayon, malamang na naiuwi na ni Jonah, si Aurora. Itigil ang kotse.
Nandito si Aurora. Imbestigahan niyo. Alamin niyo kung ano talaga ang nangyari. Ibigay mo na. Isauli mo yan? Ha? Nagtatangka ka pa rin tumawag ng tulong? Sinong tinatawagan mo? Charles ba? Kung tutuusin, dapat nga akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo na sobrang dali mong mahuli, hindi sa kung maligo para hanapin ka. Paano siya ganoon kadaling mahuhulog? Sa bilid ko? Adam Prescott, sinasabi ko sa'yo, kapag nagalaw mo ako kahit kaunti, si Papa at si Tito, hindi ka patahimikin. Hindi ko naman kayang galawin ka, young Master Morton. Pero siya, niloko ako ng malanding to. Nilaro ako parang tanga. Ngayon, talagang sisiguraduhin kong maparusahan siya. Dalhin si mahal na young Master Morton sa kabilang kwarto. I-lock siya. Huwag hayaang makalabas at makialam hanggat di pa ako tapos. Opo, Mr. Prescott. Adam, bitawan mo ako. Adam, ang lakas ng loob mong galawin si tita ko. Hindi pa tayo tapos. Tabi dyan. Bitiwan niyo si tita ko. Aurora, buong oras na to, nagpapanggap kang walang alam? Niloloko mo lang ako gamit ang mga laro mo. Ngayon pati ang pilay na si Charles, pinatulan mo na, nagpalandi ka pa sa kanya. Ginawa mo akong katatawanan ng buong syudad. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari kapag kinalaban mo ako. Adam, alam mo naman na ako ang tagapagmana ng Mercer family. Alam mo rin dapat kung gaano kalakas ang Mercer family. Higit pa yan sa mga Prescott. Kapag ginulo mo ako, hindi talaga palalampasin to ng Mercer family. Miss Mercer, tama na drama mo. Sinabi na ni Chloe sa akin na siya talaga ang tunay na tagapagmana ng Mercer family. Wala kang iba, kundi itinakwil ng Mercer family. Nangako siya na basta mawala ka rito ng tuluyan, makukuha ng Prescott family ang buong suporta ng Mercer family. Aangat na kami. Aurora, ang kwartong ito ay inihanda talaga para sa iyo. Anong nangyayari? Bakit ang hilo ng ulo ko? Hindi ko magamit ang mga kapangyarihan ko. Dahil ang labo mo, akala mo ba hindi ako handa? Matagal ko nang nilagyan ng pampatulog ang kwarto. Tingnan mo? Nagre-record ang camera. Mamaya, may ilang lalaki na papasok dito para alagaan ka ng maayos. Bukas, ilalabas ang video na to. Pero, bago pa sila mag-enjoy, kailangan ko munang magsaya. Walang may alam na nandito ka. Ngayon, magpakasaya ka na lang sa pagmamakaawa sa akin. Tito, nasaan ka? Pinipili mo talagang pahirapan. Huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Bitawan mo ako. Sir Luca. Huwag kang gagalaw. Sino yan nanggugulo sa kasiyahan ko? Tito, iligtas mo ako. Huwag kang matakot, Aurora. Hawak na kita. Ilalabas na kita dito ngayon. Iwanan mo siyang buhay pa. Pagsisisihan niyang nabuhay pa siya. Tito, nandito ka na sa wakas. Takot na takot ako. Aurora, hawak na kita. Nandito ako. Uwi na tayo, ha? Charles. Ang init ko. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Bakit ang init niya? Nadroga ka? Init. Ang init ko. Tito, sobrang sama ng pakiramdam ko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, please. Aurora, konting tiis na lang. Malapit na tayong makauwi. Bilisan natin. 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto, dapat nasa villa na tayo. Master Morton.
Nakuha mo bang lahat sa camera? Lalo na yung malanding babae na yon, nagpapapasikat sa lalaki. Huwag kang mag-alala, Miss Mercer. Ang anggulo ay matalas at malinaw ang kuha. Walang nalampasang close-up. Siguradong chismis ito. Maganda. Bukas ng umaga, gusto ko na ang balita tungkol kay Aurora. Lasing na lasing sa bar ng gabi. Nagpapakadaring sa mamahaling sasakyan at kinukulit ang sponsor niya. Kumalat sa buong Strongville. Huwag mo akong sisihin kung wala akong puso, Aurora. Kasalanan mo yan. Bakit mo pa ako nilabanan? Sa basurahan ka talaga pupulutin. Aurora, sandali lang. Maghahanap ako ng doktor para sa iyo agad. Huwag kang umalis. Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Tulungan kita? Aurora, tingnan mong mabuti. Sino ba talaga ang nasa harap mo? Alam ko, ikaw ay... Ikaw si Charles. Ikaw ang tito ko. Please, tulungan mo ako. Nagmakaawa na ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Aurora, tandaan mo ito ngayong gabi. Tandaan mo kung sino ako. Simula ngayon, akin ka na. Lahat ng kaugnay na balita at mga larawan, kahit online o sa totoong buhay, purahin mo lahat yan. Ayokong makarinig kahit isang bulong. Gawin mo kahit anong kailangan. Aurora, simula ngayon, poprotektahan ko ang mundo mo. Hindi ko hahayaang may, o kahit anong, makasakit sa'yo kahit kaunti. Bakit ang sakit-sakit naman? Huwag kang umalis. Ikaw si Charles. Tito kita. Grabe, Diyos ko. Nilagyan ako ng droga kagabi. Tapos, ako mismo ang napilit kay Charles. Ang sakit isipin, ako mismo ang gumawa nun sa kanya. Lagot talaga ako. Aurora, nasiraan ka na ba ng bait? Si Charles yung... Hello? Junior Tito Master, kakaalam ko lang na sina Adam at Chloe pala ang nagplano ng lahat kahapon. Ayos ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita agad. Oh, ayos lang ako. Hindi mo na dapat isisi sa sarili mo. Pero, puntahan mo ako ngayon at isama mo ako. Pupunta tayo sa bahay ni Chloe. Ang utang na loob, may pananagutan. Panahon na para hanapin ang tunay na may sala at pagbayarin. Paparating na ako. Wala na siya. Hey. Yung pasaway mong anak na babae, ang lakas ng loob niyang magpanggap na tanga, ginawa niya tayong katawa-tawa lahat. Pagbalik niya, babalian ko talaga siya ng mga binti. Dahil sa kanya, wasak na ang pangalan ng pamilya Mercer. Andito na ang lahat.
Naghihintay ba kayo na umuwi ako? Para lang pagsabihan sa harap ng lahat? May gana ka pa talagang bumalik? Kahit ano pa man, bahay ko to. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Iba talaga ang ibang tao. Ninakaw mo ang pagkakakilanlan ko. Kaya dapat lang alam mo kung saan ka lulugar. Kung hindi lang sinabi sa akin ni Chloe, hindi ko pa malalaman ang totoo. Hindi ka lang nagpanggap na tanga. Naglalandi ka pa sa labas. Gumagawa ng walang hiya mong mga gawain. Dahil sa'yo, wasak na wasak talaga ang pangalan ng pamilya Mercer. Tingnan mo na lang ang nangyayari. Paano kung sabihin kong lahat ng to ay gawa-gawa lang ni Chloe? Yung paborito mong anak? Maniniwala ka ba? Kita na ang ebidensya. Dinadahilan mo pa. Napakabait ni Chloe. Paano niya magagawa yan? Kita mo, sabi ko na sa'yo eh. Ang mga paliwanag, para lang yan sa mga naniniwala. Pero hindi ako pumunta dito ngayon para makipag-away sa'yo tungkol sa mga walang kwentang bagay na to. Nandito ako para bawiin ang para sa akin. Ang Mercer Group. Napakalaking kahihiyan ang ginawa mo. Tingnan mo, hindi nga kita pinaalis sa Mercer family. Nagpakita pa ako ng awa bilang ama mo. Pinagnanasaan mo pa rin ba ang Mercer Group? Buhay pa ako. Tay, buhay ka pa nga? Pero nahanap ko ang testamento na iniwan ni Lolo para sa akin. Yan. Grabe, yung testamento ay... Ito ang iniwan ni Lolo sa safety deposit box ng bangko. Para buksan ko pagkatapos kong mag-daan anyos. Ayon sa testamento, si Aurora ang magmamana. Ang Mercer Group. Ang Mercer Group. Bumalik ako ngayon para kunin ang Mercer Group. Imposible yan. Siguradong nagsisinungaling siya. Paano kayang maiisip ni Lolo na ipamana ang grupo sa isang inutil na walang alam sa kahit ano? Anong karapatan niya? Donald, ang batang yan, nawala nung bata pa. At wala naman talagang naitulong sa pamilya natin. Pagbalik niya, gusto na niyang kunin ang lahat mula kay Chloe. Sobrang hindi patas. Sa dami ng taon, si Chloe at ako, nagpakasakit at nagsakripisyo para sa'yo at sa pamilya mo. Kung ibibigay mo sa kanya ang grupo, wala nang silbi ang buhay. Mag-ina nga talaga. Toto. Walang modo, walang pinag-aralan. Sobrang ilusyonada. Nakalimutan niyo na ba? Ang Mercer Group ay pag-aari ng Warren. Ako at ang mama ko lang, ang may dugong Warren. Wala na ang Warren family. At mamamatay na rin ang mama mo. Sobrang lumampas ka na talaga. May lakas ka ng loob na saktan siya. Ginoong Mercer, subukan mong hawakan siya. Sige nga. Charles, anong ginagawa mo dito? Punso, natikman mo na ako tapos gusto mong umalis? Tumakas ka ng ganiyan lang. Nag-alala ako sa'yo. Kaya sinundan kita para makita. Baka kasi, may manakit sa'yo. Yung mga paa mo, hindi ka naman pala pilay? Kailan ko ba sinabi na pilay ako? Kung sino ang kasama mo, ganyan ka rin. Masama ang impluensya. Sisirain ang mabuting ugali. Aurora, tingnan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Anong klaseng mga tao sila? Puno ng kasinungalingan at maduduming nakaraan. Paano ako mapapanatag? Ibigay sa'yo ang Mercer Group? Aurora, manonood ka na lang ba dyan? Habang may ibang tao na bastusin tayo sa sarili nating bahay, hindi mo na ba talaga ako nirerespeto bilang tatay mo? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala ng Mercer Group. Warren Group na lang. Tio, sumasama pakiramdam ko. Sa hangin dito. Umalis na tayo. Teka lang. Dahil sobrang mapilit ka, 3 araw mo lang ngayon, magkakaroon ng taunang pagpupulo ng mga shareholder ang Mercer Group kung makakadalo ka at mapapaniwala mo ang mahigit kalahati ng mga shareholder na suportahan ka, aaminin ko ang iyong kakayahan. Hindi ako pumapayag. Akin naman talaga ang Mercer Group noon pa. Kung hindi ka kontento, pwede kang maghabla. Kung ipipilit mong manatili, kailangan mong maging desk worker ko. Aurora, hintayin mo lang. Hindi kita palalagpasin dito. Tito? Saang ospital? Ka nagpunta para makuha yung prosthetic na paa? Ang galing ng teknolohiya ngayon. Mukhang totoong-totoo. Hindi mo mahahalata kapag naglalakad ka na prosthetic pala yan.
Ang bilis na ng teknolohiya ngayon. Aurora, tama na. Hinahawakan ko lang naman. Hindi naman totoo yan eh. Ano namang masama kung konti lang ang hawak? Kuripot mo naman. Oh siya, tapos ka na magtanong. Ngayon ako naman ang tatanong. Bakit mo ako niloloko? Isa pa, kaninang umaga, bakit ka umalis na hindi nagsabi? Kasi. May paliwanag ako diyan. Kung ganon, mas mabuti pang magbigay ka ng matinong paliwanag. Kung anong totoong nangyayari. Aurora, Kung sabihin ko, na ngayong umaga, ginising mo ako ng halik, maniniwala ka ba? huwag kang gumalaw. Tito? Ikaw. Yung mga binti mo. Kailan ko ba personal na sinabi sa'yo? Na peke ang mga binti ko? Isa pa, 3 taon na ang nakalipas. Niligtas mo ako sa may paanan ng bundok. Noon malinaw naman na isa kang matalino at matapang na babae. Bakit? Bakit parang nahihiya ka ngayon? Ibig sabihin, kilala mo na ako noon pa. Noon, duguan ka pa. Akala ko. Siyempre, natatandaan pa kita. Maliwanag pa rin ang mga mata mo gaya ng dati. Yun nga lang, nang makita kita, wala ka na sa sarili mo, isang munting hangal. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Sorry. Hindi ko dapat niloko ka. Natakot lang talaga akong makatagpo ng masamang tao. Tito, kumalma ka lang. Hindi ka naging mabait. Nagsinungaling ka at tumakas, kaya kailangan kang parusahan. Pagkatapos ng nangyari, kagabi at kanina, hindi mo na ako dapat tawaging Tito. Uy, Tito. Kailan ka babalik? Kamusta, Bunso? Namimiss mo ba ako? May malaking sorpresa ako na sasabihin sa'yo. Oh, anong magandang balita? Hulaan ko nga. Ito ba yung tungkol sa mga shareholder ng Mercer Group na napapayag mo silang lahat? Hindi. Hindi na surprise kung sasabihin ko na ngayon. Basta, ikukwento ko pagbalik mo. Ay, anong ginagawa mo? Aurora. Magkano ang binayad sa iyo ni Chloe? Pakawalan mo ako? Babayaran kita ng doble. Tigilan mo nga yung kalokohan. Hindi kami nandito para sa pera ngayon. Nandito kami para sa buhay mo. Sisihin mo sarili mo kung bakit ka sobrang walang pakialam. Ikaw pa ang kumapit kay Charles at humarang sa landas ng iba. Paano bumagsak ang pamilya Prescott sa isang gabi lang? Siya ang may gawa nun. Aba Charles, ang tagal mo palang tinago to sa akin. Akala ko noon isa ka lang palang walang tirahan, tanga at ulilang bata. At talagang gusto kong pakasalan ka. Hindi ko alam eh. Kakawalan mo ako. Bilisan mo. Makikipagtuwas ako sa kanya. Huwag kang maniwala sa matatamis niyang salita. Buhay pa ba tayo kung pakawalan natin siya? Takpan mo ang bibig niya. Dali. Chloe. Alam kong nandito ka. Ano? Takot ka bang magpakita? O iniisip mo rin bang para kang daga sa imburnal na nagtago sa liwanag?
Mahal kong ate, may sabungkot ka na ng kamatayan, pero matigas pa rin ang ulo mo. Aurora, mahal kong ate, pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas, napasakamay na rin kita. Chloe, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang tumanggi makinig. Kaya napagipit ka. May ginagawang krimen ka. Binigyan mo ako ng pagkakataon? Bakit ang Mercer Group nasa iyo? Bakit lagi kang isang hakbang na mas nauna kaysa sa akin? Hindi pares. Ano bang kinulang ko sa iyo? Delikado to. Handa rin si Chloe. Hindi na naman gumana ang ritual. Chloe, binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi pa huli ang lahat para tumigil. Ate, ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang pinakamasakit na kamatayan. Tumigil ka diyan. Kung maglalakas loob kang saktan siya, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagkapanganak mo. Charles, halata namang mahalaga talaga siya sa'yo. Para sa kanya, handa kang isakripisyo kahit buhay mo. Makinig ka sa akin, Chloe. Kaya kitang bigyan ng kahit anong gusto mo. Pera, kapangyarihan, at katayuan. Lahat yan, pwede kitang bigyan. Kung sabihin ko na gusto ko lahat ng pinaghirapan mo ng higit 10 taon, game ka ba sa ganon? Oh. Ang grupo ko, mga shares, at lahat ng ari-arian ko. Pwede ko na agad. Ipasa sa'yo lahat ngayon. Hindi ko inakala na sa puso niya, ganun pala ako kahalaga. Charles, para sa kanya, wagas kang gumagawa ng kahit ano. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Kung di ko pwedeng makuha, hindi rin siya makakakuha. Ngayong araw, ipaparanas ko sa'yo na makita mo siya na namamatay sa harap mo. Tinawagan niya ang pulis. Dinadaan niya lang sa pagpapatagal. Simula nang dumating ako rito ngayon, hindi ko na talaga planong mabuhay pa palabas. Binaha ko na ng gasolina ang buong lugar na to. Kung hindi ko makukuha ang lahat, sabay-sabay tayong mamamatay. Aurora. Aurora, hawak na kita. Pupunta na ako para iligtas ka ngayon. Aurora. Tita. 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 Tita, buti na lang nagising ka na. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Tita. Ang sakit. Pasensya na. Sobrang nag-alala lang talaga ako. Huwag kang mag-alala, tita. Yung mga nanakit sa'yo, hinuli na ng mga pulis. Nasaan si Charles? Tita, magpahinga ka muna para gumaling ka agad. Sabihin mo sa akin nasaan si Charles. Sinabihan ako ni Tito na huwag sabihin sa'yo ang tungkol sa kanya. Gusto lang niya na alagaan kita. Kung ayaw mong sabihin, hahanapin ko siya mag-isa. Sasabihin ko. Para mailigtas ka, nakalanghap si Tio ng sobrang usok. Nasa ICU siya ngayon, hindi siya nagkakamalay. Anong sinabi mo? Paano nangyari yun? Akala ko, nahaharap ako sa panganib ng buhay at kamatayan, pero hindi ko inakala na pagsubok pala ito ng pag-ibig. Akala ko sigurado na ang mga plano ko, pero napunta pa rin ako sa pagmamahal sa'yo. Charles, pakiusap. Huwag mo akong iwan pagkatapos kong mahalin ka. Hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Pasensya na, nagsinungaling pa rin ako sa'yo. Sabi ni Master, kapag masyadong inaalam ang kapalaran, lumiit ang buhay ko. Pagkatapos nating magsama, hindi ko na pinangahas na kalkulahin ang buhay natin. Dahil natakot ako,
na hindi tayo tatanda ng magkasama. Charles, hindi pa kita napapakasalan. Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo mismo na mahal din kita. Ang dami pa nating bagay na hindi pa nagagawa na magkasama. Please, gumising ka na, ha? Tio? Natatakot ako. Huwag mo akong iwan, okay? Aurora, huwag kang umiyak. Hindi kita iiwan. Kanina, narinig kong sinabi mo na papakasalan mo ako. Hindi na pwedeng umatras. Nagising ka na rin. Sige, papakasalan kita. Hindi ako aatras kahit kailan. Mga minamahal, nagtitipon tayo ngayon sa harapan ng Diyos at ng mga saksi para sa banal na kasal nina Mr. Morton at Miss Mercer. Mr. Morton, handa ka bang tanggapin si Aurora bilang iyong asawa? Mula sa araw na ito, kahit mahirap o mayaman, kahit sa hirap o ginhawa, sa kalusugan o sa sakit, mamahalin mo siya habang buhay, alagaan siya, at maging tapat sa kanya, hanggang sa walang hanggan? Handa ako. Miss Mercer, handa ka bang pakasalan si Charles bilang kanyang asawa mula sa araw na ito? Kahit mahirap o mayaman, kahit sa hirap o ginhawa, sa kalusugan o sa sakit, mamahalin mo siya habang buhay, alagaan siya, at maging tapat sa kanya, hanggang sa walang hanggan? Handa ako. Pagpalain nawa ng Diyos ang pag-ibig ninyo. Ngayon ipinapahayag ko na simula sa araw na ito, opisyal na kayong mag-asawa. Mr. Morton, pwede mo nang halikan ang iyong bride